Binibining Weiyang, narito po si Binibining Changla. Paano na? Si Binibining Changla! Ano bang ginagawa niya rito? Pangalawang Binibini. Kapag nalaman ni Changla na lumabas si Wei mag-isa, Papasukin niyo kami. sisisihin niya ito. Paano na ngayon? Mga tagapagsilbi ni Li Changla. Narito siya. Alam ba niyang narito ako? Nako, Baiji, Zian. Diyan ba siya nanululuyan? Ay, ayos. Alam ko na. Pabalik na nga. Baiji! Baiji, lumabas ka! Alam ko naririyan ka! Pasukin niyo na. Opo. Iniwan mo ako! Iniwan mo ako! Bakit wala si Weiyang dito? Nasaan siya? Kapag nagsabi ka ng totoo sa akin, gagantimpalaan kita. Tinatanong ka ng Binibini. Bakit hindi ka sumasagot? Sagutin mo siya. Saan nagpunta si Weiyang? Ayaw mong sabihin? Sampalin mo siya. Sampalin mo siya hanggang sumagot. Opo. Hindi ka pa rin ba sasagot? Itigil niyo yan! Weiyang, ba't ganyan ang kasuotan mo? Nagmongha ka na? Hindi maaari. Buhay ang mga magulang ko. Hindi ako maaaring magmongha. Kapag hindi umaayon ang mundo, kailangang magdasal. Kaya, sinuot ko ito upang magdasal dito. Pinagdarasal ko ang ating pamilya. Ang ibig mong sabihin, nasa bulwagan ka lang at nagdarasal mula kanina? Kung ganun, bakit hindi niya ako sinagot? Bagkus nagpasampal pa siya. Alangan namang hindi niya alam kung nasan ka. Weiyang, huwag ka nang magsinungaling. Magagawa ko ba magsinungaling sa'yo? Kanina lang, inutusan ko si Baiji na habang nagdarasal ako, walang ibang taong mga abala. Ngunit Baiji, may pagkakamali ka pa rin. Paano naging ibang tao ang aking kapatid? Hindi mo siya dapat pinigilan. Ang kapatid ko, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hindi niya pag-aaksayahan ng kanyang galit ang isang tagapagsilbi, hindi ba? Changla, bakit nga pala naparito ka? Kung nagdarasal ka, aba ako rin. Narito ka rin pala para magdasal? Ganun ba? Gamitin mo ang suot ko nang makapagdasal ka. Napagod ako sa daan. Tansyang, halika na. Binibini, saan ka nagtungo? Alalang-alala po ako sa iyo. Patawad, Baiji. Napahamak na naman kita. Wala yun. Ang mahalaga, narito ka na. Oo nga pala. Bakit ganyan ang suot niyo? Kung di ako nagbihis ng ganito, mahuhuli ni Changla na nagsisinungaling ako. Bago ako pumasok, nakita ko ang kanyang palangkin sa labas ng kumbento. Dumaan ako sa likuran upang unahan siya. Kaya lang nahuli ako. Nasampal ka na. Wala po yun. Huwag kayong mag-alala. Buti na lang. Matalino kayo. Kay bilis yung nakahanap ng paraan. Mabilis din namang nahanap ni Changla kung nasaan ako. Kutob ko, si Li Changla hindi magandang pakay rito. May binabalak na naman siya. Kamahalan, huwag mong sabihin narito tayo upang magdasal. May mali ba doon? Nagkaroon ng sakuna. Ipagdarasal ko ang mga nasalanta. Mali ba yon? Kamahalan, ngayon ka pa talaga magdarasal? Hindi pa kayo nagpapahinga sa katutulong sa mga tao. Kahit ang kawayan napuputol din. Magpahinga muna kayo. Magiging mas makabuluhan ang aking dasal. Ginoo, magandang umaga. Ano po ang hanap nila? Si Li Weiyang. Si Liwei. Ako po'y magdarasal. Binibini,
Parating po ang prinsipe ng Gaoyang. Weyang! Weyang! Bakit ba bigla ka na lang nagkaganyan? Madaling magalit. At ayaw pang makipag-usap. Hindi ka ganito sa bahay panuluyan. Hindi ko alam kung sino ka nung panahong yon, kaya panatag pa ako at malayong kumilos. Ngunit ngayong alam ko na kung ano ang tunay mong pagkatao, mangangahas pa ba ako makipagbiruan tulad ng dati? At bakit naman hindi? Ako pa rin ang tubadyo na tumugtog para sa'yo. Ngunit hindi na ako ang Li Weiyang na malayang makaririnig sa iyong tumugtog. Kamahalan, Ah, Binibining Changla. Narito ka pala. Kung alam ko lang, inagahan kong punta. kamahalan, napagsalitaan po ba kayo ng kapatid ko? Lumaki si Weiyang sa kabundukan. Wala siyang magandang asal. Kaya't kamahalan, huwag niyong damdamin. Hindi ba't anak siya ng punong ministro? Bakit siya lumaki sa kabundukan? Kasi pinanganak siyang malas. Kaya inilayo siya ni Ama. Itinaboy pala siya sa murang edad. Naghirap sa buhay. Kaya pala lumayo siya. Nang makilala niya ako. Pangalawang binibini! Ipagpaumanhin niyo po. May nais lang akong sabihin. Alam niyo ba kung gaano kabala ang prinsipe ngayon? Daang libong tao ang sinalanta ng sakuna. Kinulimbat naman ng mga pinuno ang mga ambag at abuloy. 3 araw nang walang tulog ang prinsipe sa kahahanap ng katibayan laban sa kanila. Ngunit nung nalaman niyang narito ka, nagtungo siya agad dito imbis na makapagpahinga na sana. At pagkatapos binaliwala mong kamahalan. At bukod pa ron, ilang beses na rin niya iniligtas ang iyong buhay. Hindi mo siya dapat ituring ng ganon. Alam ko na ang ibig mong sabihin. Kailangan ko pang magdasal. Mauna na ako. Aba, walang pakiramdam. Hindi ko maintindihan, Binibini, kung bakit ilalayuan yung prinsipe ng Gaoyang. Wala siyang tigil sa pagtulong sa mga nasakuna. At kahit pagod, hinanap ka pa rin at pinuntahan dito. Hindi pa tanda ito ng katapatan niya sa'yo? Paano ko matitiyak yon? Totoong mabait ang prinsipe sa akin. Ngunit hindi ibig sabihin na ganun lamang kadali ang lahat ng bagay. Sa ganitong bagay, wala akong muwang. Ngunit ang inaalala ko, maaaring bumigay ang prinsipe sa oras ng kagipitan sa gitna ng pangangasiwa sa bayan. Habang pagod at balisa. Maghanda kayo. Baiji ang tinta, Zian kumuha ka ng papel. Opo. Binalaan na kita Binibini? na huwag mong yamutin ang prinsipe ng Gaoyang. Wala bang halaga ang mga sinasabi ko sa'yo? Sinampay kita para matuto ka na. Sino ka ba? Para suwayin ako. Pangalawang Binibini, kumusta kayo? Ayos lang, sampal lang yun. May mas mahalaga na. Balangkas ng pagtulong. Una, gumawa ng talaan ng nasalanta na nangangailangan ng tulong. Binibini, ano po ba yung isinusulat mo? Mukhang may kinalaman niya sa sakuna. Ito na ba ang naisip mong sagot sa sakuna? Ang balangkas sa pagtulong! Binibini, nakaisip ko na ng paraan. Napakahusay mo! Naisip ko lang naman ito. Hindi naman ako ganun kahusay. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko dapat pinabukas ang kamalig ng mga mangangalakal. Dapat hinayaan ko na lang sila at hindi pinarurusahan. Dapat hinayaan ko silang itago ang lahat ng anyo at pagkain. Kahit nakita kong mali, hahayaan ko na lang at magpapakaduwag. Ganyan ka ba umamin sa kasalanan? Akala mo bang hindi kita parurusahan? Si Lola talaga? Paano mo magagawang parusahan ako? Kalokohan! Ito ang mga balangkas sa pagtulong sa sakuna na isinulat noong dinistiya ng Liusong. Nais ko isang ulo mo ang lahat ng mga ito. Bibigyan kita ng 10 araw. Kung hindi, isasara ko ang tinatakasan mong butas. Ha? Ngunit ang mga aklat galing Liusong ang pinakamahirap pag-aralan. Para mo na rin ako pinatay nito. Lola, maaari mong iba na lang ipagawa mo sa Hindi akin. maaari. Kailangan may isang ulo lahat ng mga ito sa 10 araw. Ang iyong balangkas ng pagtulong, pamihadong makatutulong sa prinsipe ng Gaoyang. Natitiyak ko na ikasisiyan niya ito ng lubos. Hindi para sa kanya ito. Ginagawa ko ito para sa mga nasalanta ng baha. Alam ko naman, hindi nahuhumaling sa prinsipe ng Gaoyang ang pangalawang Binibini. Binibini, isulat mo na.
Libo-libong nasalanta ng baha ang naghihintay dyan. Kapag natapos mo na, ihahatid ko naman ng balangkas mamaya sa prinsipe ng Gaoyang ng palihim. Wala pa akong sinasabi. Alam ko namang nais mo. Ito ang ginamit sa pagtulong ng mga nasalanta ng baha nung panahon ng Liuzong. Naging mabisa ito. Umaasa ako makatutulong ito sa kanya at sa mga tao. Malamang sawa ka na mabuhay. Utos ng kamahalan na buksan ng imbakan. Sapat ang mga panustos na ayuda. Paano naging kulang? Bakit pinag-aawayan niyo ng mga nasalanta? Nagsiyasat na ako. Binulsa mo mga panustos! Baiji, para sa'yo, ano ang gawin ng mga pinuno ng Dakilang Wei? Binibini, ang tanong mo, hindi ko alam kung dapat kong sagutin. Gamitin na lang natin ang kasabihan para ilarawan sila. Daga-daga, tama na ang pagkain sa palay. Halos lahat daga. Binibini, hindi ka na nagsusulat? Kailangan ko maglakad. At makapag-isip muna. Sasamahan ko po kayo. Lilinisin ko muna ang hapag. Binibini, huwag ka na magalit. Kung hindi ko siya sinundan dito, hindi ko malalaman na patagong kinikita ni Li Weiyang ang prinsipe ng Gaoyang. Itong si Li Weiyang, mukhang may kamandag din. Pasok! Unang binibini. Sabihin mo, nakipagkita ba si Li Weiyang sa prinsipe ng Gaoyang dito sa kumbento? Wala po akong ganong alam tungkol sa kaugnayan nila. Ano nga bang kaugnayan nila? Ang prinsipe ng Gaoyang, malapit ang loob sa pangalawang binibini. Ang binibini naman, sa panlabas, malamig ang pakikitungo sa prinsipe. Ngunit sa loob-loob, palagi rin niyang iniisip ang prinsipe. Gumawa siya ng balangkas ng pagtulong sa nasakuna para sa prinsipe ng Gaoyang. Balangkas ng pagtulong? Ang isang babaeng lumaki sa bundok? Nakapag-isip ng ganoong balangkas? Yan nga ang dahilan ng aking pagdalaw. Ito po, isinalin ko ang kanyang balangkas. Basahin niyo po. Si Li Weiyang ang sumulat nito? Sa harap ko mismo. Paano niya ginawa? Hindi maaari. Ang sinumang taong makaiisip ng planong pang-ayuda kapag may sakuna, gagantimpalaan ng malaki. Li Weiyang, gagamitin mo ito upang mapalapit sa prinsipe. Hindi ako makapapayag. Prinsesa! Wala ito. Akala nito, umanda ka, tuturuan kita ng tamang asal ngayong araw. Luluhod ka at magmamakaawa, pangako ko yan. Hoy! Kawal! Halika! Kamahalan, Tama na yan! Ikaw, Kawal. Naging masama ang pakikitungo mo sa akin. Paano kaya kita parurusahan? parusahan niyo ako ayon sa nais niyo. Mukhang wala kang balak humingi ng tawad at magbakaawa. Kay husay. May paninindigan. Mabuti yan. Hayaan mo't pagbibigyan naman kita. Kung sasamahan mo akong magsanay ngayon, ang kasalanan mo, burado. Talaga? Oy, 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 oy! Nagkakamali ka! Hindi ka narito para magsanay. Tatayo ka sa tinutumbok ko. Habang ako, titira. Takbo na!
Nakita ko ang kuya kong namamana ng peras at nahumaling ako. Kaya ngayon, ako naman ang susubok. Ngunit babaguhin ko ng kaunti. Mas nakasasabi kang ganito, hindi ba? Hindi ko nabanggit. Sa lahat naming magkakapatid, ang kaalaman ko sa pamamana, pinakamalala. Ngayon kung natatakot ka, hindi pa huli para magmakaawa ka. Kamahalan, itigil mo na ito. Mukhang hindi talaga siya magpapatalo sa inyo. Lahat ng tao may takot, mamatay. Umalis ka na. Oy, oy, oy! Kung gumilid ka pa sana, tinamaan ang noo mo. Namatay ka na sana. Ayaw mo pa rin ba magmakaawa? Basta't hingin mo lang ang buhay mo sa akin. Palalayain agad kita. Kamahalan, titira ho ba kayo? Naghihintay ako. Napakatigas ng ulo mo. Isang pana ka lang. Kamahalan, tama na. Tahimik! Wala bang halaga sa inyo ang buhay ng hamak na kawan? Wala bang katumbas ang buhay namin? Ano? Kung masaya na kayo, mauna na ako, kamahalan. Narito ang emperador! Pagbati, Ama. Pagbati, Emperador. Tayo na. Salamat po. Anak, anong kapilyuhan yan? Paano po ako naging pilyo? Nagsasanay lang akong pumana. Ama, itong kawal ng imperyong to. Bakit? Anong ginawa niya? Inapi ka ba niya? Ang katulad niya, mga api sa akin. Ang kawal kasi na ito. Napakahusay niya talagang mamana. Nais ko sana siyang magturo sa akin. Sa inyo pong pahintulot. Nais rin kitang matuto sa pamamana at pangangabayo. Dahil nais mo rin ito, pumapayag ako. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Liminda. Mula sa pamilya ng punong ministro. Kaang ka ng punong ministro. Mas mabuti kung ganon. Liminda, Opo. inuutusan kita ngayon na turuan ng prinsesa. Ang batang ito, Liminda, ikaw ang magtuturo ng pamamana at pangangabayo sa prinsipe. Inuutos ko. Opo, kamahalan. Binibini, siya apa. Binibini. Kaalis lang po ni Changla. Wala na siyang dahilan dumito pa dahil hindi siya nagtagumpay sa binabalak niya. Muntik na siyang magtagumpay. Mabuti na rin at umalis na siya. Ngayon, makapag-iisip na ako ng mabuti ng tamang balangkas sa pagtulong. Opo. Opo. Mahal kong ina, Changla, magandang balita. Ano ba yan at aligagang-aligaga ka, Ming Fang? Ito ang balangkas sa pagtulong ni Changla. Walang ibang pinunong nakaisip. Kapag pinatupad na ang balangkas, makikilala ng lahat ng kapatid ko. Balangkas ng pagtulong? Changla, ikaw nga bang nakaisip nito? Matagal kong pinag-isipan kung paano makatutulong. Nang matapos ko, pinakita ko kay kuya. Napakahusay mo, anak ko. Nasuklian ang pagpapaaral ko sa'yo. Ina, naglingkod si Changla sa bayan natin. Isinulat ko ang balangkas ni Changla sa isang sulat na ibinigay ko sa emperador. Laking tuwa niya nang mabasa niya ang ulat. Nakatanggap si ama ng papuri sa hukuman. At nangako na pagkatapos ng sakuna, gagantimpalaan si Changla. Isa itong magandang balita. Meron pang iba. Napakaraming tao ang pumupuri sa kanya. Mga manunulat, mga makata. Pinupuri nila ang ganda at husay ni Changla. At ngayon pati ang pagmamahal niya sa bayan. Abot langit ang pagpupuri nila sa kanya. Mahal kong kapatid, sa lungsod ng Ping, ikaw na ata ang pinakakilalang tao. Ha? Chunming, ilahad mo ang utos ko. Babayaran ng 2 ulit ang mga tagapaglingkod ni Changla
Nais kong malaman ng buong sambahayan at ng buong lungsod na ang anak kong si Changla ang pinakamahusay sa lahat. Katangi-tangi pa rin kahit tagapaglingkod niya. Ginang, inaanyayahan ng nahirang na prinsesang Abay ang binibini. Nalaman na ng kamahalan ng iyong ginawa. Makinig ka, anak. Wala pang tagapagmanang emperador. May sabihin man sa'yo, ang mahal na prinsesa, kahit papyaw, maghunos dili ka. Opo, naiintindihan ko. Kapag napatunayan natin na gumaganang balangkas na ito, tiyak gagantipalaan ka ng emperador. Narito ka na pala, June. Tamang-tamang dating mo. May ginawang balangkas si Changla. Narinig mo na ba? Sino bang hindi pa nakaririnig nito? Hindi lang pala siya mahusay sa pagtugtog ng kudyapi. Matalas din ang pag-iisip niya sa pangangasiwa ng bayan. Maraming salamat sa iyong papuri, mahal na prinsipe. Hindi ako bihasa sa pangangasiwa. Nais ko lamang maibsan ang inyong dinadalang suliranin. Katangi-tangi ang maging maalalahanin. Ina. Kanina sa harap ng buong hukuman, pinaulanan ng papuri si Changla. Alam mo, bihirang pumuri ng babae ang ating ama, lalo na nung ganong kataas na papuri. Palagay ko, kung hindi lang bata si Changla, maaaring inanyayahan na siya ni ama na maging bahagi ng harem. Hindi man maging bahagi ng harem si Changla, palagay ko para kay ama, mas iniisip niya na bagay si Changla bilang isang manugang. Kapatid, kapag pinakasalan ko si Changla bilang isang babaeng hinahangaan ng emperador, hindi ba't mas may pagkakataon ako mahirang na prinsipeng tagapagmana? Ay nako, akalain mo meron palang ganong kadalisay na nilalang sa mundong ito? Hindi lang siya maganda, bukal pa ang kalooban o may kadakilaan pang taglay. Mahusay, napakahusay niya. Kapatid ko, sana nga'y makuha mong lahat ng ninanais mo. Kung hindi lang sana nabihag na ang puso ni Li Changla ng apo ng emperador. Totoo bang sinasabi mo? Sino siya para agawin sa akin ng babaeng yon? Jiangsu! Kamahalan? Pagpadala ka ng handog sa punong ministro. Sabihin mong para ito kay Changla at nanggaling to mismo sa akin. Opo. Tandaan mo, piliin mo ang handog na mamahalin. Opo. Itong si Toba Jun, parati na lang nakikipaglaban sa akin. Parating nakikipag-agawan. Nakamumuhi! Ang mga prinsipe ng Dongping at Nanan at ang nahirang na prinsesa ang Abay, lahat sila'y nagpadala ng handog para sa'yo. Changla, sa pagkakataong ito, nagdala ka ng karangalan sa angka ng Li. Salamat sa papuri, ama. Matandang ginang, narito na po si Li Weiyang. Ah, nakauwi na ba si Weiyang? Papuntahin mo siya rito. Bilis! Binabati ko po kayo, Lola. Pagbati sa inyo, ama't ina. Weiyang, apo, tamang-tamang pag-uwi mo. Ngayong araw, may dahilan tayo na magdiwang. Ano pong ipagdiriwang natin? Ang iyong kapatid, nagsulat ng balangkas ng pagtulong at pinapurihan ng emperador. Balangkas ng pagtulong? Nais kong malaman kung ano ang nilalaman ng balangkas na ito. May kakayaan ba ang taga-bundok na maintindihan yon? Weiyang, masalimuot ang balangkas at mapanlikha, iuulat ko. Una, gumawa ng talaan. Ililista ang bawat nasalanta na kailangan ng tulong. Upang matiyak ang pagtulong, isa-isa silang bibigyan ayon sa talaang ito. Pangalawa, ang pagbibigayan. Ayon sa utos ng imperyo, makikipagtulungan ng mayamang pamilya sa mga pinuno ng pook at magtatayo ng kainan. Pangatlo, Buksan ang mga kamalig, itaas ang halaga ng pagkain sa hindi nasakuna at mag-angkat ng pagkain, tama ba? paano mo nalaman yon? Paano nga ba? Dahil sa akin talaga nanggaling ang balangkas ng pagtulong sa sakuna. Anong kalokohan ba yan? Tiyakin mo muna, nakapanipaniwalang sinasabi mo. Ang katulad mong taga-bundok na walang pinag-aralan, makapagsusulat ka ng balangkas?
punong ministro. Matandang ginang, ang aming binibini ang siyang nagsulat ng balangkas na iyon. Kami ni Zian, kami ang saksi habang sinusulat niya ito. Mga tagapaglingkod niya kayo, talagang ipagtatanggol niyo siya. Alam ko na. Malamang narinig mo ko. Nung nabanggit ko kay Tansyang ang balangkas sa kumbento, minamanmanan mo ko upang magamit mo ang balangkas. Anong kahayukan naman yan? Talaga bang tinawag mo kong hayok? Ganyan ba ang pananalita ng lakambini ng Ping? Ministro, tandaan mong lumaki sa kabundukan si Weyang. Walang pinag-aralan, walang tamang asal. Paano niya malalaman ang pagtugon sa sakuna? Weyang, humingi ka ng tawad sa iyong kapatid. Ama, hindi ko nais ang ng papuri. Kaya lang, ang balangkas na ito, hindi pa nararapat ipatupad. May mga mali pang hakbang. Tahimik! Hindi mo lang talaga matanggap na pinupuri si Changla. Maging ang emperador pinuri ang balangkas ni Changla. Mas mahusay ka pa ba sa emperador? Ngunit, Weyang, itigil mo na yan. Nagbaba na ng utos ang emperador upang isakatuparan ng balangkas. Kilalang kilala na rin si Changla sa lungsod ng Ping. Sagutin mo nga ako, ano pa bang mas mahalaga ron? Ama, hindi pa humihingi ng tawad si Weyang. di kailangan. Ministro, nakita mo na? Nagmamalabis na yang si Weyang. Talaga bang tinawag mo kong hayok? Ganyan ba ang pananalita ng lakambini ng Ping? Nanliit rin ba ang tingin mo sa akin? Sabihin mo! Hindi po! Li Weyang, anong akala mo sa sarili mo? Anong karapatan mo hamakin ako? Weyang, Changru, Weyang. Ano bang tunay na nangyari? Totoo bang ninakaw ni Changla ang balangkas mo? Pangatlong binibini. Totoo po, si Binibining Weyang nakaisip noon. Si Weyang ang totoong may akda ng balangkas. Paano ito nalaman ni Changla? Maaari sinilip ito ng binibining Changla habang wala kami sa silid. Malamang ganoon nga. Kaya pala bigla siyang umalis habang nasa kumbento pa kami. Ubod ng sama ng ugali ni Changla. Di maaari. Mabuti kung maliit na bagay lang. Ngunit napakahalaga nito. Huwag kang pumayag ang kinin ni Changla ang iyong pinaghirapan. naniniwala ka sa akin? Alam ko ang ugali ni Changla. At alam ko rin ang ugali mo. Bakit naman hindi kita paniniwalaan? Dahil sa sinabi mo, ituturing kita na pinakamalapit kong kaanak habang buhay. Halika. Changru, ang totoo hindi ako nagdaramdam sa pag-angkin ni Changla ng balangkas. Mas nag-aalala ako. Bakit? Anong inaalala mo? Ang balangkas ng pagtulong, sa unang tingin mo mukhang walang kapintasan. Ngunit ang kutob ko, may mali sa mga ilang bahagi nito. Kung patutuparin nila ang balangkas ng walang pagbabago, maaaring may mangyaring masama. Ganun ba? Anong gagawin natin? Sa kasamaang palad, kahit anong sabihin ko, walang maniniwala. Ngunit ganun pa man, ako pa rin ang may akda ng balangkas na yon. Hindi ko kakayaning malaman na may magdurusa ng dahil sa akin. Yun talagang sinabi niya? Opo, sinabi niya ng pangalawang binibini, may ilang bahagi raw na mali sa balangkas na yon. Minfang, palagay mo. Maaaring nililinlang lang niya tayo. Nag-aalala lamang siya na sa'yo lahat ang papuri, kaya tinataranta ka niya. Nang sa gayon, humingi ka ng tulong sa kanya. At pagkatapos, siya na ang gagantimpalaan ng emperador. Tama ka. Maging ang emperador at mga ministro, pinapurihan nila ang balangkas sa hukuman. Paano may mali rito? Hindi ako mahuhulog sa patibong. Isa pa.
Kamahalan, huwag mo na lang ipilit. Hindi naman ganyan pumana. Ang gaan ng kamay mo. Palagay ko, hindi sa'yo nababagay pumana. Dapat mag-aral ka ng iba. Kung magaling na akong pumana, bakit ko pahihingin ng tulong mo? Isa pa, kahit paano, isa akong prinsipe. Matuto kang gumalang sa nakatataas sa'yo. Prinsipe ba sabi mo? Tama nga naman. Eh ano ako? Ako ang maestro ng prinsipe. Lahat ng maestro dapat ginagalang. Ganyan ba ang totoong maestro? Wala kang ginawa kundi panoorin lang ako. Makinig ka nga. Ipagpatuloy mo pa yan. At tatawagin kong ama ko. Para parusahan ka. Hindi lang ikaw. Isasama ko rin ang buong pamilya mo. Ikaw? Ano? Oo na. Oo. Maestro? Maestro? Itaas ang pana. Itaas mo na. Tuwid ang braso. Tuwid ang tayo. Ang mata mo at ang tudlaan nasa isang linya lang. Hindi kasi ganyan. Ganito. Nakita mo? Ilahin ng PC. Mainit ka. May lagnat ka? Wala. Naglagay ka ba ng pulbos? Uy! Kailan ako nagpulbos? Alam ko na kung anong kailangan mo. Alam mo na? Kailangan palakasin mo yung braso mo. Bago ka pumana, kailangan mong sanayin yung mga bisig mo. Huh? Ito. Ganito. Ano yan? Pagsasanay. Ako? Sino pa nga ba? Wala nga naman ako, oh. Kunin mo na. Talikod. Tikas na. Tupi, itaas mo. Bilis, itaas mo. Duwid mo kasi. Nakapapagod naman to. Talaga? 2 oras pa. Ano? 2 oras to? Oo, Ayoko nga. mabuti. Halika, sabihin mo na sa emperador na hindi mo na ako maestro. Sinadya mo to. Ganito rin ang ginawa ko nung ako naman na nagsasanay. Ngayon wala na akong magagawa kung hindi mo to kaya. Sino may sabing hindi ko kaya? Kapag hindi ako natutong pumana, pagkatapos ng pagsasanay na to, titiyakin ko maparurusahan ka ng ama ko. Sige, ulit. Taas kamay. Upo pa. Taas mo pa. Kamahalan, anong nangyari sa'yo? Sushin! Kawawa naman ako! Halos patayin ako ni Niminda sa pagsasanay kanina. Ha? Niminda! Umanda ka sa akin! Hindi ako papatalo, tandaan mo yan! Kamahalan, ano pong ibig niyo? Ito, maganda, hindi ba? Sa palagay ko po, mas bagay sa inyong isang ito. Ano ka ba naman? Wala kang tiwala sa akin? Sa palagay ko nababagay na maging asawa ng anak ko si Li Changla. At ito nga't hindi niya ako binigo. Nakuha niyang paggalang ng hukuman dahil sa balangkas. Ang emperador man, hindi din magkamayaw sa papuri. Magaling kayong pumili. Para sa akin, magiging mabuting asawa si Binibining Changla para sa prinsipe ng Gaoyang. Halika. Dito, ilagay mo. Apa. Ina, natatawag mo raw ako? Ano po yan? Maghanda ka't magbihis. Samahan mo akong dumalaw sa bahay ng punong ministro. Ano naman ang gagawin niyo ron? May pagdiriwang sa ngalan ni Li Changla ngayong gabi. Nakapaglingkod siya sa hukuman. At isa pa, nakatulong siya sa iyo. Alangang hindi ka pumunta. Tsak maraming dadalo sa pagdiriwang upang batiin siya.
Kailangan mong pumunta. Hindi ka lang magpapakita. Kailangan mo rin siyang batiin. Ina, naroon ba ang buong pamilya niya? Aba, oo naman anak. Sama ko. Ubod ang talino ni Binibining Changla. Mabuti at mahusay. Tinuruan siya ng tama ng kanyang ina. Ang balangkas na sinulat ni Changla, pinapurihan ng mga pinuno sa hukuman at maging ang emperador hinangaan ito. Ubod ng talino raw niya. Sayang nga lang at siya'y babae. Kung naging lalaki lang siya, pamumunuan niya ang bayan. Tamang sinabi niyo, kamahalan. Si Binibining Changla ang pinakamahusay sa lungsod ng Ping. Para sa akin magkawangis ang Binibini at ang kanyang ina. Tama ka riyan. Maganda silang dalawa. Sino naman ito? Pagbati, kamahalan. Iba po ang aking pananaw tungkol sa balangkas ng pagtulong. At sino ka? Ako po si Li Weiyang. Anak sa labas ng punong ministro. Minsan yung nakausap. Ikaw pala. Nakikita kong anak ka nga sa labas dahil wala kang tamang asal. Weiyang, itigil mo na yan. Sino ka ba para harapin ang prinsesa ng walang pasubali? Chunming, dalhin mo siya sa labas ng silid. Kamahalan, may nakita akong pagkakamali sa balangkas ng pagtulong. Kapag napatupad ang balangkas, maaaring magbunga ito ng masama. Isang kalokohan. Kung tunay nga may pagkakamali sa balangkas, di ba't dapat napansin yun ng emperador? O di kaya ng mga iba pang pinuno? Makinig ka sa akin. Huwag mong gawing kakatwa ang sarili mo. Ituturing kang sawail ng mga tao. Hindi ko ito ginagawa para sa papuri, ngunit para sa mga nasalanta ng baha na lalong maghihirap sa ibubunga ng balangkas. Natitiyak ko na wala sa atin ang may nais mangyari to. Weiyang, napagpasyahan na ito ng ating emperador mismo. Ano bang alam mo tungkol sa pangangasiwa ng bayan? Naiintindihan ko naman na sadyang hindi ka malapit sa akin. Ngunit Weiyang, para sa bayan ito, hindi ito isang laro lamang. Kung ginagawa ko lamang ito laban sa kapatid ko, bakit ko pipigilan ang pagpapatupad? Hahayaan ko na lamang na matapos ito. Panooring magkatotoo ang mga babala ko. At hintahing managot ang aking kapatid. Narito lamang ako ngayon para sa kapakanan ng mga nasalanta na lalo lang mahihirapan. Bawal ang babaeng mamalakad. Si Changla may pahintulot. Ngunit di ibig sabihin na maaari ng baliin ng patakaran ngayon. Isaalang-alang mo ang pagsasalita. Kamahalan, naway makinig kayo. Changro naman, anong ginagawa mo? Changro, tumindig ka. Kamahalan, pakinggan niyo ang aking pinsan. Dahil si Weiyang po talaga. Changro! Si Weiyang ang tunay na may akda ng balangkas ng pagtulong. Tama na, Changro. Kaya kung may pagkakamali man, may karapatan siyang sabihin ito. Magsasabi ako ng totoo. Ipasiyasat niyo po. Kamahalan, di mabilang na oras ang ginugol ko para lamang maisulat ang balangkas. Hindi ko po alam kung bakit itong sinasabi ng pinsan ko. Changro, alam ko na matagal mo na akong ayaw. Ngunit huwag mo akong paratangan para lamang mapalapit ka kay Weiyang. Di kita pinararatangan. Changlo, naiintindihan kong maganda ang pakay mo. Ngunit huwag ka muna magsalita. Kapag hindi ka tumigil, magagalit lamang sa'yo si ina. Ngunit Weiyang, Ina! Nais kong malaman ang nasa isip ng binibining ito. Ngayon lang nangyari ang bahang ito sa ating dinastiya. Pinag-uusapan natin at pinapahusay ang mga paraan ng pagtulong. Humingi ang emperador ng iba't ibang pananaw at tinanggap ang panukalang ipinaaabot ni Binibining Li para sa layuning matulungan ng mga nasalanta ng baha. Alinsunod sa layuning yon, isang tabi natin kung sino man ang may akda. Kung mas mabisa ang balangkas ni Weiyang, hayaan natin siyang ilahad ang pananaw niya. Sang-ayon ako ron.